isang malupit na bagyong nagngangalang Yolanda. Si Yolanda ang pinakamalakas at mapiminsalang bagyo ang nagdaan sa Pilipinas sa panahon ng iyon. Nagdala ng matinding ulan at kidlat sa maliit na bayan ng St. Jude. Ang pag-ulan ay nagpatuloy ng ilang araw na nagdulot ng malawakang baha at pinsalang matindi sa lugar. Isang matandang mall na tinatawag na St. Jude Mall ay matinding nasira dahil sa pagbaha at kidlat. Ngunit kahit pagkatapos ng unos, ang mall ay hindi nagbalik sa dati nitong kalagayan. Nagkalat ang mga bangkay ng tao at mga hayop. Kulang-kulang mga 200 katao ang nasawi sa panahon ng bagyong Yolanda. Ang mga tindahan ay nawala at ang mga pasilyo ay naging madilim at marumi. Sabi-sabi, may mga kaluluwa na naglipa na sa mall. Maraming kwento sa mga mall na naglalakad sa gabi. Maririnig din nila ang mga kakaibang ingay. Animoy may naglalakad at naghahalakhakan. Nagbabalik sa mga lugar kung saan sila dati masaya. Dahil hindi pa rin matanggap na mga pumanaw ang nangyari sa kanila. Isang araw, may isang grupo ng mga kabataang nagpasya na mag-urban exploration sa St. Jude Mall. Sa loob ng mall, naramdaman nila ang malamig na hangin at narinig ang mga nakakatakot na tunog. Nahulog ang kanilang flashlight at nang makuha ito, nakita nila ang anino ng isang batang babae na umiyak sa isang sulok. Natakot sila at kabadong-kabado sa mga sandaling iyon. Nang ibaling nila ang kanilang paningin sa itaas, ay may nakita silang babaeng nakaputi na mahaba ang buhok at nakalutang sa hangin. Ngunit napagtanto nila na ang mga espiritong ito ay hindi masasama. Pinilit nilang kausapin ito at natuklasan nilang ang mga espiritong ito ay nawawala noong panahon ng bagyong Yolanda. Hindi nila mahanap ang daan pauwi at sa mall na iyon sila ay napatpat. Tumulong ang grupo sa kanya na mahanap ng kanyang pamilya. Meron silang kasamang espiritista at sinubukan nilang makipag-ugnayan gamit ang kakayahan ng eksperto sa mga elemento. At nagwika ang espiritista ng mga salitang Latin na hindi maintindihan kung ano ang lingwahe nito. Maya-maya pa, nagsalita na ang espiritista ng normal na lingwahe at ang sabi niya, "Hindi kami narito para makipag-away. Narito kami upang tumulong." Maya-maya pa, isa sa mga kagrupo nila ang sinabihan ng espiritu. Nanginginig siya na para bang may epilepsy. At maya-maya ay umiiyak ang sinabihan ng espiritu at nagwika na, "Tulungan niyo kami. Gusto na naming makawala sa dilim. Gusto na naming umalis sa lugar na ito." Sabi ng espiritu, "Huwag kayong mag-alala. Narito kami upang tulungan kayo." At dinasalan ang mga espiritu nandoon. Maya-maya pa ay may pumukas na liwanag mula sa kisame at kitang-kita ang mga kulay puting usok na umakyat pa itaas. At mga ilang sandali pa nawala ang liwanag sa kisame at ang sinabihan ng espiritu ay bumalik na sa normal nitong kalagayan. Mula noon, ang St. Jude Mall ay hindi na tinagurian na haunted mall.
Sa halip, naging tahanan ito ng mga kaluluwa na naghahanap ng tulong at pagmamahal, at naging lugar ng pag-asa at pagkakaisa sa bayan ng St. Jude.